Balita po ngayon yung pagkamatay ng sikat na singer si Jovit Baldivino sa brain aneurysm. Edad 29, condolence po, and marami po nagtatanong at natatakot bakit sa batang edad may brain aneurysm. Paano natin maiiwasan yung mga ibang Pilipino pang may brain aneurysm na hindi madisgrasya ng ganito? So, para sa atin, ito po ang brain aneurysm. Marami ng mga tao na namamatay sa sakit na to. Ang utak natin may mga ugat. Pag sinabing aneurysm, nakalobo siya. Ito nakalobo. May sira yung artery natin, lumolobo. So, kumbaga sa gulong, parang may nakausli. So, pag nakausli, prone siya pumutok. Yan o, prone siya pumutok. Papakita natin. Maraming klaseng stroke Isang klaseng stroke to na pagdugo. May stroke na nagbara lang, ang tawag dyan, nagbara. Ischemic stroke, nagkulang lang yan, nagbara lang. Nagkulang ng dugo. Merong hemorrhage na normal lang yung ugat niya, biglang pumutok na lang, may edad. Yan, dudugo din. Pero merong nga mga tao na may abnormality doon sa artery sa utak, lumolobo. Ibig sabihin, nakausli, kaya prone pumutok. Yan, pumutok. So, sintomas nito, sobrang sakit yung ulo. Pero habang di pa pumuputok, sumasakit-sakit na ulo, minsan nasusuka. Pero pag pumutok na, stroke symptoms na yon. Minsan mahirap na mahabol. Kaya habang may headache pa lang, kailangan papacheck na. So, lahat tayo may headache. Paano natin malalaman kung headache ba ng aneurysm? Dapat may lahi kayo, o high blood, o feeling nyo kakaiba yung headache, parang sobra sakit, o paulit-ulit. Sini-CT scan, MRI, minsan nakakakita ng clue. Papacheck sa neurologist. Sino ang mga prone magkaroon ng aneurysm? Normally, sa mas may edad to Dapat above 40. Kaya lang, dito nga sa nangyari, sa mga case, minsan kahit mas bata, pwede rin magka-aneurysm kasi namamana to. Nung pinanganak, meron na. Pwede kung bata ka pa, high blood ka na. Like, possible matagal ka ng high blood, kahit 29 years old ka pa lang, high blood ka na. Stress ka na, very stress, baka naninigarilyo, kung may bisyo man, o baka may injury na bagok ulo, lahat ito nakakadagdag. Kung may blood pressure na hindi nakokontrol, yan, smoking, yan ang mga risk factors natin. Ito po, ganda ng mga pictures na papakita paano pumutok. So pag may high blood, kaya sabi ko nga lagi, maganda yung amlodipine sa high blood, control ang blood pressure. Kung 120/80 lang ang blood pressure mo, hindi yan puputok. Pag na-stress ka, nagalit ka, o kumakanta ka, napagod ka, nag-iri ka, o na-strain ka, diba? Yan, no? Matataas ang pressure sa dugo, mas mapupunit. Pag napunit, lalabas dugo, may stroke. Mapaparalyze. Pag dumami yung dugo, nakamamatay. Okay? Kahit maliit lang yung aneurysm, hindi po maganda. Pag na-stroke na, may hindi na makasalita. Maraming tao may aneurysm, di nila alam, hindi naman pumuputok. Merong swerting gano'n siguro, nasa hugis ng aneurysm. Yan, no? So, pag pumutok na, sobra na sakit ang headache. Matigas na yung leeg, nagsusuka na, nawawala ng malay. Pero gusto natin mahuli to habang nag-uumpisa pa lang. Yan, pumutok na. Gusto natin, habang nag-uumpisa pa lang, leaking pa lang, ito gusto natin. Yung nagli-leak pa lang, konti pa lang yung punit. Yan, no? Kung konti-konti pa lang, mag-headache na yan. Yan, no? Mas mahuhuli natin. Papacheck up tayo sa doktor pag sobra sakit ang ulo, may lahi kayo ng aneurysm, o kahit yung high blood lang, dapat makontrol. Kaya nga, kung di natin alam, dapat wag lang masyadong pressure. Wag lang masyadong stress. Relax lang muna. Ayan, no? Alcohol, hindi rin maganda. Mas nakaka-prone din sa brain hemorrhage, brain injury, nababagok. Congenital defects, smoking, drug abuse, lahat ito risk factor, stress. Hindi natin alam So yan po, namamanhid, naglalabo mata, depende kung anong lugar
ang may stroke. Tapos anong gagawin? CT scan kung may bleeding na or MRI. Pero kung wala pa, ang ginagawa ng neurologist, angiogram, cerebral, hindi heart angiogram, cerebral angiogram, para makita yung may abnormality, may nakalobo. Anong gamutan? Usually, siyempre, medical na gamot, control ang blood pressure, wag magagalit, relax. Pero merong way na mapa-stabilize yung aneurysm. Merong ganito, endovascular coiling. Ayan, ang mga neurosurgeon, may nilalagay na parang alambre, kino-coil para mag-stable siya. No? Ginagawa po to, life-saving to. Ayan, coiling. Meron din iba, may clipping of aneurysm yung iba. Parang nilalagyan ng, binubuksan yung sa utak, tapos parang nilalagyan ng paper clip. Ito, kiniklip to. Pag kinilip yan, magsasara na siya. May ganun din. Naiiwan na yung pang-clip. So, yun lang po. Very important tong cerebral aneurysm. Control ang blood pressure. Kahit sino naman, di ba? Minsan, di natin alam kung may lahi tayo o wala. Kailangan lang po, lagi tayong maingat. Lagi tayong magpapa-check up. At ito nga po, pag ganito yung sakit, ang stroke kasi very deadly. Kaya makontrol yung blood pressure. Lalo na kung may high blood, gusto natin 120/80. At wag yung biglang, minsan kasi okay naman ang blood pressure, tapos biglang nagagalit, biglang nai-stress, o hindi nagpapa-check up, o baka may heart enlargement na, tapos may high blood pa, lahat ito nagiging risk factors. Ang nangyari ngayon, pabata ang nagkakaroon ng high blood dahil sa pagkain, dahil sa lifestyle, tsaka hindi rin nagpapa-check. Kaya dapat mas paingat ngayon. Tingin ko malaking factor din yung stress sa mga sakit na to. Saan po nakaliwanag tong video? Kung meron kayong headache, di konting massage muna. Pero kung talaga hindi nakukuha sa ganitong gamutan, pa-check tayo sa ating neurologist. God bless po.